ang may lubos na nagpapasalamat sapagkat isinumpong mo ang iyong anak upang kami lahat ligtas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat mula po mas pagpupo na yung dugo, itinayin niyo po ang iyong iglesia upang kami magkakabahagi na iyong misteryo. Sa araw na ito na pananambahan, kaya po ng aming awitin, nawa buong buhay namin, ikaw ay tunay na sapakin. Nawa buong buhay namin ay tunay na maitong lamang sa iyong katbihan. Tulungan mo kami, Ama, na sumamba sa Espiritu at katotohanan sa oras na ito. Dalangin po namin, Ama, na iyong pong katwiran at tunay na maipakihap sa aming mga puso. Dalangin po namin, Panginoon Jesus, na mula po sa iyong pong katwiran, mula po sa iyong pong kabanalan, ilapit po kami sa pamagitan ng iyong pong habag sa iyong dakilang presensya. Aming dalangin, Ama, na maituon ang tunay, Ama, na puso sa pagsunod sa iyong salita. Aming dalangin, Ama, na sa oras na ito, na aming makikipag-isla sa iyo, Ama, sa panguna ng iyong pong banal na Espiritu, malaya magpahayag sa amin ng iyong pong katotohanan, ang iyong pong kapayapaan ay lubusin sa amin. Dalangin po namin, Panginoon Jesus, na mula sa lahat na iyong pong gagamitin, mula sa lahat po na mga nananalangin, hanggang sa lahat po na mga awit, nawa ikaw ang tunay, Ama, na mga kapitan, nawa tumalag sa ang tunay, Ama, na presensya na iyong kabanalan sa mga usla. Aming dalangin po, Ama, na sa lahat po na iyong mga anak na tinipon, nawa buksan niyo po ang aming mga puso upang sumunod. Nawa tanggalin mo sa amin ang aming sariling katwiran habang kami nakikinig sa iyo. Nawa sa lahat po na iyong mga anak, Ama, mapuspos kami, Ama, na paghahari ng iyong pong banal na Espiritu. Dalangin din po namin, Ama, ang inyong pong pagpapahayag ng inyong salita sa pamagitan ng inyong pong lingkod. Nawa itayin niyo po siya, Ama, sa inyong pong kapayapaan, sa inyong pong pag-ibig. Nawa ikaw ang tunay, Ama, na magbigay sa kanya ng karunungan sa panguna po ng iyong pong banal na Espiritu. Aming dalangin, Ama, na buong oras na ito, buong araw na ito, ikaw lang po ang tunay namin na daklayan at makilala. Nawa, patuloy mo sa amin ihayag at katagumpayan sa pamagitan ng katotohanan ang iyong mga salita. Muli po namin ibinabalik ang tunay na pagpuling pagsamba sa iyong dakilang pangalan po ng Jesus. Ama namin at sa langit, sambalinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Dalangin po namin, Ama, na ikaw lamang ang aming napapurihan sa mga kaloob na ito na ibinigay ng iyong mga anak. Kasama nito ang mga handog at ikapu na siyang ibinibigay namin para sa iyong ginagawain. Ikaw lamang po nawa ang aming magbalhati at madagila at ang pangalan mo ang aming makapurihan. Dalangin din po ng iyong lingkod na pagpalain ng lahat ng mga nagsipagbigay para sa iyong gawain. Tulungan mo po sila, Ama, na maranasan ang iyong katapatan, maranasan ang pagkilos at paglalabas sa buhay ng bawat isa, at naniniwala kong hindi mo pagkukulangin ang mga anak mo na dapat na nagkakalaw para sa iyong ministeryo. Dalangin din po namin, Ama, sa aming pakinig ng iyong mga salita, dalangin ng iyong lingkod, ng iyong Espiritu Santo, ang malayang kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Ama, patuloy namin hinihiling ng iyong Espiritu ang siya magbigay sa amin ng karunungan, kalaman at ng iyong kapangyarihan. At hayaan mo na maunawaan namin ang lahat ng iyahayag mo sa aming kalalitan. Salamat po, inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin sa aming Diyos. Let's open the Bible to Matthew 13, 16, 21 to 28. Mateo 16, 21 o 21 hanggang 28. Kung nakita niyo na po sa inyong mga Biblia, let us read all together our text for today. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ang maraming hirap sa kamay ng tatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw sa iyo muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang labi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag na huwag itulad ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, at langka sa aking landas. Ang isip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang tukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang kawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan na niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahon niyaoy, gagantiin ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggang hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito mula bilang hari. Hallelujah! Let us have the mind of Christ. Let us have the mind of God. The word of the Lord today emphasizes how eager is the Lord to let every one of us who believes in Him have a heart like Him. Magkaroon tayo ng puso na katulad ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya po sa Philippians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. But in English version it says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Doon pa naman makikita na po natin from Philippians chapter 2 that even though He is equal with God, He never wanted to be equal with God. But He lived like a normal person. Sabi, He lived like a servant and became obedient to the Father until death. That's why God lifted Him and gave Him the name above every other name, that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is the Lord for the glory of God the Father. Yun yung isang bagay na makikita natin na mula bago sinabi yung ginawa ng ating Panginoon Jesus na pagpapakababa, sinabi niya muna, let everyone have the mind like this
which was also in Christ. Ibig sabihin, yung pagpapakababa na yon na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos cannot only be found in this world, but only in Jesus Christ. Na kay Jesus. Lahat na po ng pinagpala ng Diyos magsabi ng Amen. Do you believe that God bless you? Paano? Ano yung pagpapala na tinanggap ninyo? Ang dami niyong problema. Ha? Ano yung pagpapala na tinanggap ninyo? Ang dami ninyong suliranin. Hindi ka maputol-putol yung suliranin. Katatapos ng isang problema, ito na naman ang isang problema. Pinagpala ba kayo niyan? Ha? Parang may dalawa ng isip na kayo. Kanina pinagpala kayo lahat, pero inulit ko na, para hindi na. Di ba sunod-sunod yung, we have so many trials, we have so many things that we experience in our life, sometimes it's really negative. As yung mga negatibong bagay na yun, ayaw natin yun, gusto natin yung positive. Hallelujah. Positibo lahat ng bagay na nangyari sa atin. Sino gusto rito ang maraming pera? Magsabi ng amen. Ang hina naman ng amin ninyo, hindi kayo naniniwala na kaya kayong bigyan ng maraming pera ng Diyos. Kaya hindi dumarating ang maraming pera kasi yung amin nyo. Amen. Totoo kaya yung sinasabi ni Pastor. Hallelujah! Amen. We know that really God bless every one of us. Maybe we are not counting so many money. Siguro kung nagbibilang lang tayo ng pera ay hindi mapatid-patid. Ano? Nakapagod din siguro yun. Yung bilang ng pera na hindi nakuubos. Gusto niyo ba yun? Magbibilang kayo lagi araw-araw ng pera? Para tayo nyo eh. Hallelujah. Nakapagod din siguro yun, di ba? Yung magbilang ka ng ari-arian mo, meron akong lupa sa Nueva Ecija, may lupa ako sa Mindanao, may lupa ako sa Bisaya. Nakapagod siguro kasi kung saan sa kapupunta. Pero ang tunay na pinagpala ng Diyos ay yung mga tumanggap ng napakasaganang biyaya ng ating Panginoon Jesus. Amen. Jesus Christ has brought us that big grace, that great grace that the world cannot give. Napakasagana ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Para maranasan natin na tayo pinagpala ng Diyos, don't ever remind yourself about material things. Baka wala tayo nun. Hallelujah. Sabi ko nga sana, hindi na lang ako naging pastor kung gusto ko lang yumaman. Hindi na sana ako nagpastor. Kasi kung pagpapakayaman lamang ang gusto mo, huwag kang maging pastor. Hallelujah. Kasi walang kayamanan sa pastor. Pero hindi ko din sinasabi na naghihirap ang mga pastor. I pray in the name of Jesus na lahat ng pastor naghihirap. No? Kaya nga kapag ka nakakarinig ako ng mga pastor na nahihirapan na kami, marami kaming problema. Nandulupay-pay ako kasi naniniwala ko lahat ng servant ng Diyos pinagpapala niya. Lahat nga ng lingkod ng Panginoon magsabi ng Amen. Sabi mo sa katabi mo, lingkod ka ba ng Panginoon? Ibig sabihin, if you are a servant of God, you are blessed by God. Hallelujah! Pinagpapala tayo ng Diyos. Maraming pagpapala, hindi naman natin mabilang ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah! So sobrang daming hindi na natin mabilang. Amen ba? Hallelujah! Ano ba gusto nyo? Maraming 0, maraming 1? Ha? Ano gusto nyo? Maraming 0, maraming 1? Yung iba kong gusto 0. Gusto ko pastor, maraming 0. Paano mo din mo? Non-0. Mas maganda na yung maraming 1 kaysa sa maraming 0. Hallelujah! But, sabi nga po dito, God always reminds us about His grace. Yung grace na yun, with that grace of God, also together with the love of God in us. Yung pag-ibig ng Diyos. After our worship service, we always hear, let the love of the Father and the grace of Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be upon all the children of God from now and forever. Yung ibang nagtatalikuran na lang, hindi man lang nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kasi akala nila wala lang kwenta yung kapag tinaas si Pastor yung kanyang kamay. Alam niyo po ba, nandun yung pagpapala? Hallelujah. Kaya kung na kayo maalis, dapat magsabi mo na kayo, Amen, thank you Lord. Hallelujah. Tapos ipasa mo na sa iba. I love you with the love of Lord. Pinapasa mo na yung pagpapala doon sa iba. Eh hindi po eh. Pagkatapos po ng, the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit, be upon all the children of God, now and forever. Wala na. Yan. Hallelujah. Uwihan na. Ayaw na makipagkamayan. Sinolo na niya. Kaya walang pagpapala. But the blessing comes
Naniniwala tayo, pinagpapala ang bawat sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord! Lahat ng minamahal ng Diyos, magsabi ng amen. But God's love is not only in our flesh, but in our spirit. Minamahal ng Diyos yung spirito ng bawat sa pusa natin because that is eternal. Our flesh, yung flesh natin ito will end. Time will come, we do not know when. Pero naniniwala tayo na itong katawan natin ito, lilipas at mawawala pagdating ng araw. Hallelujah. Hallelujah. On July 30, magkakasal po ako. Pinagpala ko itong dalawang ikakasal nito kasi yung isa nasa Spain na siya, Spain citizen. Tama ba ako? Spanish citizen? Spain. Citizen na po siya sa Spain. At yung lalaki naman po ay magiging citizen pala. Yung lalaki po ay bunsong anak. Yung babae po ay kaisa-isang anak. At sobrang pinagpala po sila. Masasabi kong lahat nasa kanila. At ang sabi sa akin ng nanay, nung isang gabi, nung nag-message sa akin, Pastor, ikaw na bahala sa kasal ng anak ko. Sabi ko, balita ko po, ikakasal yung anak niyo ng walang papel. Naintindihan niyo ba po? Wala akong marriage certificate. Ang gusto lang nila, ikasal ko sila, walang marriage certificate. Ang sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, Lord, tama ba itong gagawin ko? Magkakasal ako ng walang papel? It's just a faith. Parang makita tao lang. Parang makikita ko lang sa mga tao, mayaman ng dalawang to, kakasal sila ng gago. At ang kasal ko nila ay gaganapin sa isang pinakamahal na hotel sa Baler, Aurora. Pero walang papel. Papel soswa. Alam niyo po yung papel soswa? Sa may Ilocano, alam nila yun eh. Yung papel soswa, yun po yung... alam niyo po ba yung papel na... ano yung tawag? Parch paper? Parch? Tama ba ako? Yung parang diploma? Parch, tama ba yun? Yung pag nabasa, hindi po agad yun natutunaw. Yun po yun. Nabubura lang yung nakasulat, pero hindi po matutunaw. Ayun. Ganun po yung sosma. Kaya parang papel, parang blanket. Kinakatakot ko lang kasi, pag kinasal ko sila, paano kung halimbawa ang dumating ang pagkakataon na gusto makipag-iwalay ng isa? Halimbawa, yung lalaki gusto makipag-iwalay, ayaw ng babae. Ang sasabihin ng lalaki, hindi naman tayo kasal, hindi kasal tayo. Ito yung picture. Ito yung video. Ito yung nagkasal sa atin. Si Pastor Manny, sa Pilipinas, patay. Hindi dependa ako, sasabihin ng korte, ito ba ay talagang kinasal mo? Opo. Nasaan ang papel? Wala po. Patay ako. Sabi ko, Lord, nakakatakot. Kaya sabi ko, mas maganda na lahat legal. Hallelujah. Kung magpapakasal kayo sa akin, dapat legal. Hallelujah. Sino po magpapakasal? Wala. Nag-isip-isip pa iba. Kala ko may mabibigyan. Amen! Wala pa rin. Hallelujah. Wala pa rin kayong balak. So, ibig sabihin ito, God is not only blessing us with our flesh, but God is blessing us with our spirit. Sabihin nga natin, God bless me with my spirit. God bless me with my spirit. How God bless your spirit? Jesus Christ died for you. It is not for your flesh. It is for your spirit. Yung spirito natin ang tunay na pinagpala ng Diyos kung bakit mas pinili niyang mamatay sa krus. At yung kamatayan niyang iyon na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa ating spirito at hindi lamang po para doon sa ating katawan. Kaya nga, yung sufferings, all the sufferings that Jesus Christ is really a grace for every one of us. Napakalaking biyaya po ng Diyos ito sa buhay ng natin. But sometimes, many Christians feel down. Of course, sabi ko nga po sa inyo parang ang hirap-hirap i-consider na tayo pinagpalas kasi ang dami ng problema na nararanasan natin. And many people today, hindi ko alam, di ba ba na nabalitaan niyo po ba yun sa television na isang lingkod ng Panginoon na nagsisilbi sa simbahan ay nagpakamatay. Pero right after a day, binago nila ang balita na hindi po nagpakamatay, kundi pinatay. Amen po ba?
At that time, nung pinalita ko yun na isang lingkod ng Panginoon, isang lingkod ng Diyos na naglilingkod sa simbahan, ay nagpakamatay. I was really, syempre, kahit pa paano po, nalungkot din ako nung sabi ko, if this man really believes that he's serving God, why he commits suicide? Di ba nagpakamatay? Sabi, yung unang balita kasi, nagpakamatay siya sa CR, di ba? Yung kuryente, itinali niya doon sa shower, tapos nabigte. Pero at the end, biniba nila yung storya na hindi daw nagpakamatay, kundi pinatay. But I think, talagang marami na po ngayon na nagpapakamatay. Why? Because it doubles. I think the troubles, the trials, the problems that men is facing now is really double. Hallelujah. Sabi ko nga po, di ba noon kinukuha natin yung sa China, yung scabot. Yun. Yung isla na yun, di ba? Kinukuha natin yan because I think that is belongs to the Philippine boundaries, di ba? Area of responsibility of the Philippines po yun. Pero inaangkin po ng China. Hindi tayo kumikibo kasi mababait ang Pilipino. Hindi ba kayo Pilipino? Mababait ang Pilipino kaya hindi natin masyadong ginigera sila. Hallelujah. But right now, it's really double. The problem is double. Why? Kasi po, kahapon 4 days, ngayon 3 days na lang. Tama ba? O 3 days, 2 days na lang. Lalabas na po yung sa arbitration ng UN, yung mismong resulta po ng kaso isinampa ng Pilipinas, lalabas na po within 2 days or within 3 days. I think that kahapon 4 days or 3 days. Ngayon 2 days na lang. Pero within 4 days po, last 4 days po, ang ginawa po ng Amerika, sobra, nakakatakot yung ginagawa po nila. Siguro tayo mga ordinaryong Pilipino, hindi natin nararamdaman. Pero kung nanonood po kayo ng telebisyon, nakakatakot ang ginagawa ng Amerika kasi pinapalimutan po yung lugar na kung saan nandun ang China. At alam niyo po ba, ang dala-dala nila, missile, mga jet planes. Ang Amerika, walang takot. Ang Pilipino, tora-tora. Pag binira po yung mga jet na yun, iiwas lang po yun. Yung tora-tora po natin hindi. Alam niyo po ba, yung tora-tora natin, sobrang pong dami na po niya na halawa, mas malapit po siya sa tingga, ay sa magnet, di ba? Hallelujah! Kaya kapag binira po tayo, yung jet plane po ng Amerika ay iwas. Yung tora-tora po namin, yung tora-tora ng Pilipinas, lumalapit pa doon sa missile. Hallelujah! Sabi ko, nakakatakot naman pala ito. And then, today, itong araw po ito, ang balita po yung si Nepartak. Kilala niyo si Nepartak? Si Nepartak po, siya po yung bagyo, di ba? Na Butchoy, na pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. Na umiwas po sa Pilipinas, hindi tumama sa atin, tumama siya sa Taiwan. Pero pagdating niya ng Taiwan, tumingis na naman. Dapat nasa po siya sa China, pero ang tinitira niya ngayon today is Korea. Di ba? That's why the Korean weather report, sabi, we need to pray for Korea because Korea is not ready for typhoon. Kasi hindi po sila tinatamaan talaga ng typhoon. That's why it's really severe. Sabi nga, yung mga hindi nangyayari, ang Korea, I think Korea last week was being smashed by earthquake, Daegu. Yung Daegu po na lugar ay tinira po ng earthquake. Ang Korea hindi po nagkakaroon ng earthquake. But now, they experience earthquake. Sabi ko, Lord, talagang yung mga bagay, sabi, di ba? Even the Bible says, hindi nyo pa na ririnig. Di ba? May mga bagay na mangyayari sa mundo natin na hindi pa natin naririnig, hindi pa natin napag-alaman, pero mangyayari. That's why our problems, yung mga problema natin, dati pinaproblema lang natin pag 100, pero ang problema natin ngayon pag 1,000 na. Di ba? Amen. Kayo mga nanay, kapag may 100 kayo, masaya na kayo, di ba? Hallelujah! You're so happy! Binigyan kayo ng 1,000, masaya pa rin kayo. Ngayon, 10,000 na binibigay sa inyo, hindi pa kayo masaya. Bakit? Mas dumoble kasi. Hallelujah! Greater. Hallelujah! But, kahit na magbago ang lahat
ng sitwasyon sa ating kapaligiran. The grace of God never, ever change. Palakpakan po natin ang ating Yun yung ibig sabihin ng pinag-aaralan natin. We need to wait in the grace that we have received from the Lord. Although we have so many problems, we have deep or big problems or heavyweight problems, but the grace of the Lord, yung grace ng Panginoon, hindi pa rin nagbabago. Mas lalo pa nga tumitindi. Sabi nga po doon sa salita ng ating Panginoon, hindi nyo ba alam na the more na meron tayong kasalanan, the more grace that we have received from the Lord. Pero sabi ni Pastor, ibig sabihin ba yan, lalo tayong magkakasala? Hindi po, di ba? Pero naniniwala ako, tayo po na nakaranas ng biyaya ng Panginoon, mas lalong tumitindi ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kahit na nagkukulang tayo sa Panginoon ng biyaya ng Diyos, ay patuloy pa rin gumagawa sa buhay ng bawat sa atin. Why? Because His grace, His love never change. 2,000 years ago, when the Lord Jesus Christ was about to die on the cross, He went, di ba? Pumunta po siya sa Gethsemane to pray. That is in Matthew 26, verse 36. Sabi po dyan, sabay-sabay nga po tayo, at isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mamagapag at maghirap ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, may dalawang grupo. Naniniwala ba kayo? That there is two groups. There are 12 disciples of the Lord. Yung 12 minus 3, 9. Tama ba ako? Tama? 9. Yung 9 disciples was being left over sa isang lugar. At ang sinama niya lang sa Gethsemane ay 3. Tama po ba? Hallelujah. So, merong siyam na disipulo na nasa isang lugar, 3 disipulo dito, at nandun si Jesus. Ibig sabihin, may 3 po. Pero may 2 grupo. Si Jesus Christ kasi, alone lang doon. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon? Sit here. Hallelujah. You know, nakita natin dito, the mind of Christ is, even though He will suffer, He will face trials. Masabi natin ang pinakamabigat na naging problema ng ating Panginoon is about to come. And what is that great problem that is about to come in the life of Jesus Christ? And that is the great suffering on the cross. Hallelujah. Hindi pa po yan. Hindi pa po siya nasasuffer at that time. Magsasuffer pa lamang siya sa cross. Pero ang kanyang naging kanyang preparation, nataranta. Naging preparation ka, nagpanik. Malapit ako mamatay. Kayo ba pag may problema, ano ba ginagawa ninyo? Panic. Hallelujah. But the mind of Christ, no. I will pray. Hallelujah. Sit here and I go and pray over there. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus. The mind of Jesus Christ, He loved the Father. Hallelujah. Because He loved the Father, kahit na anong bigat, even though how much great is that trials and sufferings that He will really face, and the agony of the cross, He will face it. Handa niyang harapin at haharapin ng ating Panginoon ng lahat ng bagay. Hallelujah. Why? Jesus considered all sufferings as a grace. Naniniwala ko bilang anak ng Diyos, si Yesu Cristo anak ng Diyos. Kahit na alam niyang mabigat, mahirap yung kanya kaharapin, alam mo mas nararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa hirap na nararamdaman niya. Hallelujah. Kayo po baka may problema. Anong nararamdaman niyo? Yung bigat ng problema o yung pag-ibig ng Diyos? Hindi tayo makasagot, di ba? Pero sa totoo lang kasi ang tao, pagka may problema, mas nararamdaman yung bigat ng problema kaysa yung pag-ibig ng Diyos. Kasi nakakalimutan natin, lahat ng anak ng Diyos, masabi ng amin, we are saved with Jesus. Sabi mo sa katabi mo 3 beses, anak ka ng Diyos. Is that a joke? If we are saying you are a child of God, is that a joke? No, that is the reality of our faith. Hallelujah.
tayo anak ng Diyos, iyon ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Because you believe and you accept Jesus, you are a child of God. Anak ka ng Diyos. Kaya di ba, naniniwala ko in the midst of the prayer of Jesus Christ, mabigat eh. If you can remove this cup of sufferings, Father, if you can remove this cup of sufferings, but not my will, but let your will be done. Hallelujah. Ang masakit dito, habang nagsasuffer si Jesus Christ, habang may agony siya, doon sa darating na pagsubok, at darating na hirap na kakaharapin ng ating Panginoon Jesus, two of His disciples betrayed Him in the midst of trials. Ang hirap po, no? Na mismo kasama mo, na alam mo maasahan mo. Meron mo ba kayong ganyan na kaibigan na kung kailangan mo siya, saka kanya iniwan? Ang sakit-sakit, di ba? Sakit-sakit. Parang sinaksak. Na sa kalagitnaan ng hirap mo, akala mo masasandalan mo yung kaibigan. Pero ang nangyari, imbis na masandalan mo siya, is very sorrowful. Pero sabi ng ating Panginoon Jesus, I need to fulfill the will of God. Hallelujah. The mind of Jesus Christ, even though you will leave me all. Sinabi naman ng ating Panginoon Jesus yun, nandun na sila sa Gethsemane. This day, sabi niya tonight, sabi niya, as it is written, all the sheep will go astray. Diba? Lahat ng kanyang mga tupa ay magkakanya-kanya at iiwan ninyo kung mag-isa. Pero sabi niya, I'm not worried because I am the Father and the Father is in me. Hallelujah! Kaya naniniwala ko na kapag ang isang mananampalataya hindi siya naniniwala kasama niya ang Diyos, hindi niya matutupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Sino po dito ang nagnanais na matupad niya ang kalooban ng Diyos? Magsabi ng Amen. Amen. Even though there is pain and agony, kahit na po may sakit at hirap, magpapatuloy pa rin tayo. Aputo na kamay. Aputo na paa. Ha? Aputo na ulo. Hindi ba tayo tatakbo? Hindi tayo alis? Ha? Kahit na mawala na, isa-isa, putol-putulin na tayo, hindi pa rin tayo alis, magtilingkod pa rin tayo sa Diyos. Aputo na lawan. Ha? Hallelujah! Maybe, alam niyo, madali po tayo mag-say yes. Madali tayo magsabi na, yes, Lord, I will still go on. Pero mahirap ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi ko nga, in the midst of the pain and agony of the Lord, meron trials pa na katulad ng dalawang disipulo ng ating Panginoon Jesus. But still, God, Jesus Christ, will continue to fulfill the will of God. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi nga ng ating Panginoon Jesus in Luke chapter 13, verse 32, sabi niya, sabay-sabay, 13, 12 yan. Mali po. Luke 13. Sa 13 po tayo. 32. Nakita niyo na po? Sabay-sabay po tayo, 13:32. Ang sumagot siya, sabihin niyo sa mga labid na iyon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling bukas ay gayon din. Sa ikatong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Hallelujah! This was the experience of Jesus Christ. Malapit na po siya mamatay sa krus. Maybe, in this time, 3 days na lang ang natitira sa ating Panginoon Jesus. Pero sa loob ng 3 araw na malapit na siya mamatay, anong gagawin ng ating Panginoon Jesus? Magmumukmok. Hallelujah. In the midst of trials, of problems na inyong nararanasan sa inyong buhay, anong ginagawa ninyo? Ano pong ginagawa ninyo? Nag-i-emote? Nag-i-emote-emote? Masyado kayong maimo? Hallelujah. Di ba ganyan ang tayong tao? Pero
si Yesu Cristo, ito yung nangyayari sa kanya na sa kalagitnaan ko. Ang sabi niya doon na kahit na anong mangyari, sabi niya, if I cast out demons today, I will also cast out demons tomorrow, and on the third day, I will also do that the same ministry. Ibig sabihin, walang sinayang, walang sasayangin na araw ang ating Panginoon Jesus. Itutuloy at itutuloy ng ating Panginoon kung ano ang ipinapagawa niya, pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya pala sinabi doon sa Philippians, He became obedient until death. Hallelujah. Sino po dito ang hanggang sumunod sa Panginoon hanggang kamatayan? Amen. God has given us talents. Sabi nga po dyan sa Matthew 25:14-30, may binigyan ng 5 talento, may binigyan ng 2 talento, may binigyan ng 1 talento. What will you do with those talents? Ano gagawin natin sa talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Naniniwala ko yung mga nag-special number dito. Kasi bumalik ang special number. Pero alam niyo po ba yung mga nag-special number doon? Habang sila'y kumakanta, totoo po, tinitignan nila yung mga wordings. Pero aware din sila doon sa voice nila na, sintonado kaya ito o tama sa tono? Hallelujah. I think. Pero ang pinakamahalaga kasi doon is not really the voice. It's not really the tone, but it is the heart of those people who have special number for the Lord. Hallelujah. Kasi ino-offer mo yun sa Panginoon. Kaya sabi ko din, sabi doon, when you offer something to the Lord, you prepare it. 1 week, piniprepare mo na yun. Dahil yun ay para sa Panginoon. Hallelujah. Hindi man kayo masiyahan, ang importante, nasiyahan ng Diyos sa kanila. Amen. Hallelujah. Palakpakan na po natin ang Diyos. Kaya hinahamon kayo ng mga naging special number. I think they are not professionals. They are so witness as they sing to the Lord. Pero matapang sila. Naniniwala ko yung katapangan nilang iyon, minana nila kay Kristo, na kahit na anong mangyari, itutuloy nila ang gagawin nila dahil ito'y para sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos naman. Ay yung iba, binigyan ng talento, hindi naman ginagamit. What can you do with those talents? Pastor, ibabaw mo yan para pagdating ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, nasa yung talento, ibinigay ko sa iyo, binaon ko po sa likod ng church. Pati ikaw ibabaw ni Lord doon. Sabi ng Lord, tamad na alitin, binangko mo sana. Hallelujah! Amen. Sana yung mga hindi, marunong kumanta, ayaw naman kumanta, ano po yung pagbabangko? Magturo ko sa iba. Ituro mo, ayaw mo kumanta, pakantahin mo yung iba. Paano sila kakanta? Turuan mo sila. Hallelujah! Amen. We need to use our talents. Ang sabi din ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 31 to 36, nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nabilanggo ako, pero hindi niyo ako dinalaw. Nagkasakit ako, pero hindi niyo ako pinuntahan. Ang sabi ng sinabi ng ating Panginoon, kailan kayo nagkasakit? Kailan kayo nagutom? Kailan kayo nauhaw? Ang sabi ng Panginoon, ano mang gawin mo, whatever you do in the smooth, di ba? Doon sa pinakaaba ninyong kapatiran. Whatever you do to your brother or to your sister, you do it for me. Hallelujah. And that is our cross. Yan yung cross natin. Hindi natin pinapasa ng mga kapatiran, hindi natin pinapasa ng ibang mga tao. Pero naniniwala tayo, whatever things that we do good to others, like, anong sabi dun sa salita ng Diyos na binasa natin kanina? If you want to follow me, you must deny yourself. Sa tingin niyo po ba si Jesus Christ, i-deny niya yung kanyang sarili? Na-deny ba niya ni Jesus Christ yung kanyang sarili? Dinay ba niya yung kanyang sarili? Because He is God. He's the image of God. He is God. But He never, ever lived equally as God. Kaya nga, willing siya na pasanin yung krus ng ating Panginoon. At alam po, ginawa ng ating Panginoon Jesus, hindi yung ginawa ng ating Panginoon Jesus when He was
Nung papasok na po siya doon sa... sino po dito ang naniniwala na si Jesus Christ ay King of Kings? Hari ng mga hari. Amen. He's King of Kings, di ba? Pero nung papasok na po siya sa Jerusalem, ano po yung sinakyan ng ating Panginoon? Donkey. Asno. Yung asno po, mas maliit pa yung kaysa sa kabayo. Hallelujah. In 1 Kings chapter 1, verse 33, wala po siya dyan. Sa unang hari, kabanatang 1, talatang 33, di ba si si Adonias po ay anak ni David. Di po ba? Na gusto po niyang maging hari. Kaya po, nung may sakit ang ama niya si David, sabi niya, sa kanya makasama, ano na tayo? Mag-inom-inom na tayo because I am the next king. Sabi niya, ako nang susunod na hari. Ngayon, lumapit si Bathsheba kay King David. Sabi niya, King David, did you know that Adonias, who is your son, is proclaiming that he is the king? Sabi niya, you have said, and you have promised, the promise of God, that my son Solomon will be the king of Israel. Sabi niya, tama. Si Solomon ang dapat na maging hari. Sa madaling salita, di po ba, sino ang dapat maging hari? Si Adonias o si Solomon? It is Solomon because that is the promise of God. Bilang hari, saan dapat sumakay ang hari? First Kings chapter 1 verse 33, sabi niya, isakay ninyo ang aking anak sa akin. Kabayo? Hindi po. Sabi niyo doon, isakay niyo ang aking anak na si Solomon sa aking mola. Mola is bigger than horse. Kaya, alam niyo po ba na kahit na nakakabayo, kahit na po yung tao po ay panda, kung nakasakay ka sa mola, makikita pa rin. Dahil sobrang laki ng mola. Alam niyo po ba yung mola? Very big. Ano rin po siya, lahi din po siya ng kabayo, pero mas malaki sa kabayo. Hallelujah! Pero si Jesus Christ, di ba? The mind of Jesus Christ, dapat ang pinakuha niya mola. Kung tutusin, dapat na hindi mola, dapat camel. Bakit? Yung camel mas mataas sa mola. Hallelujah! Because He is the King of Kings, but the mind of Jesus Christ, He is really very humble. That's why He ride on the donkey. Sabi ko, Lord, nakakahanga ka. Samantalang kami mga tao, wala kami ibang ninanasa kundi yumaman. Wala ba sa inyong nagnanasang yumaman dito? Meron. Hindi ba kayo natutokso kapag nakikita nyo 180 million na ang jackpot? Sa loto? Ha? Hallelujah! Aabot na po ngayon ng 245 million pesos na po ang jackpot sa loto. Hindi ba kayo nagnanais? Hindi nga kayo tumataya, pero di ba? Kapag napapento niya, ako lang ang tumama ng ganyan. Hallelujah! Ibig sabihin, meron ka pa rin kahit pang-word, nangangarap ka na yumaman. Amen. Lahat ng nangangarap yumaman, magsabi ng amin. Amen. Hallelujah! Tayo, ganon! Gusto namin kasi kapag mayaman tayo, at least mataas yung ating kalagyan. Ang nakakatakot nga lang po, sabi nga ng mga salawakyan ng mga Pilipino, ang langaw nakatuntong lang sa kalabaw, akala ng langaw, mas malaki pa siya sa... Hallelujah! That is the most... Yung po'y nakakalungkot na sitwasyon na nangyayari. Pero si Jesus Christ, even though He's the King of Kings, sabi ko, Lord, nakakahanga ka, saludo talaga pa niya sa'yo. Imbis na sumakay ka sa mola, sumakay ka sa maliit na donkey. Hallelujah. And He said, eat my flesh and drink my blood. Kaya niyo bang ibigay yung inyong katawan para kainin ng iba? Sabi niya, there is no great friend. Ano yung tinatawag na dakilang kaibigan? Lahat kayo may kaibigan. Lahat tayo may kaibigan. Pero ano daw yung pinakadakilang kaibigan? Kayang magbigay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Are you a friend? Tanungin mo yung katabi mo, are you my friend? Huh? Are you my friend? If you are my friend, can you give your life to me? Mahirap, di ba? Mahirap mag-desisyon. Kahit sabihin natin, kaibigan natin yan, pero pagdating sa buhay na ibibigay, alam niyo kung bakit hindi natin kaya ibigay? Kasi isa lang ang buhay natin eh. We have only one life. Hallelujah!
O yung may mga asawa dito, baka maghiwalay na po kayo mamaya. Kasi kahit na asawa mo yan, hindi niya kaya ibigay yung buhay niya sa'yo because there is only one life. Hallelujah. Halimbawa, namatay ang asawa mo, sasabihin mo ba sa kayo, Panginoon, ako na lang kunin mo siya buhay mo? Halos lahat ng namamatay na ito sinasabi, isama mo na ako, di ba? Makasarili ka pa rin eh. Hallelujah, hanggang sa kamatayan, sumasama ka. Amen eh, wala nagsasabi, wala pa ako narinig na, Lord, buhay mo siya, ako na lang ang patayin mo. Wala pa ako narinig na ganyan. Lagi sinasabi ng mga namatayan, sumasasama na lang ako! Itulak mo, ayaw naman niya. Hindi siya nasama. Why? Because there is only one Lord. Pero naniniwala tayo ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Maybe we are asking, how can I give my life to others? Because I have only one life. Pero naniniwala ko, once we evangelize, once we share the word of God to others, it's also giving life to them. It is not your life, but it is the life within Jesus. Hallelujah. Yung life na naka Jesus ang ipinamimigay mo sa iba. Sabi mo nga sa sabi mo, evangelize and give life to others. Hallelujah. Yun yung pinakamasarap. Kaya nga sabi ko, Lord, ang sarap ng ginawa mo sa buhay namin, na kahit na nagtaksil na kami sa iyo, kahit na, di ba may mga disciple na nagtaksil sa kanya, all these disciples left him. But alam niyo po ba, within 3 years, nobody among his disciples understand Jesus. Even though Jesus Christ had said to them, I will die, but in 3 days, sinabi ba ng ating Panginoon Jesus na pag namatay siya, mabubuhay siya muli sa ikatlong araw? Sinabi ba niya? Hindi daw. Nagsabi. Sinabi ba niya? Kung babalikan natin yung talata kanina, di ba? Sinabi niya dun eh, na, okay, let us read once again, Matthew 13. Matthew 16, I mean. Kanina kasi Matthew 13. Matthew 16. Sabi niya doon sa 21, mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem. Bakit daw siya pupunta? Magbabata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong sacerdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muli. Sinabi ba niya? Yes, maliwanag eh. Sinabi niya na muli siya mabubuhay. But ang tanong ngayon, do the disciples understand about the word of Jesus? No. I think never. Bakit? Kasi they tried it. Kahit na sinasabi ng ating Panginoon, I think, naniwala si Pedro nung inutusan siya ng ating Panginoon na pupunta ka doon sa ilog, may isang isda doon, yung unang makukuha mo, buksan sa bibig, marong pera. Tama ba? Naniwala ba si Pedro? Yes. Naniwala si Pedro, pumunta po siya doon, kinuha niya po. Pinuha niya bibig ng pag-isda, meron nang nakita. Naniwala siya. Nung sinabi niya, ibigay niyo sa akin yung tinapay, yung 5 tinapay, 2 isda. Ipinanalangin, ibabigay niyo, naniwala ba silang darami yun? Yes. Bakit? Ipinabigay eh. Pero dito, nung sinabi niya, mamamatay, papatayin ng anak ng tao, pero sa ikatlong araw, muling mabubuhay, naniwala ba sila? Hindi. They never understand about Jesus Christ. Pero alam niyo po ba, yun ang katotohanan. Mabubuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus. That's why Jesus Christ said, in Matthew 26:38. Matthew 26:38. Oh, di ba? 38, wala. Wala. Matthew 26:38, ang sabi niya dito, stay here and watch with me. Ayan. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigip ng api sa talos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyak sa akin. Ang ginamit ko kasi dyan sa wikang Tagalog is makipagpuyak. Pero sa wikang Ingles, ang sabi niya, watch. Di ba? Meron po ba dito pangalan Gregorio? May kapatiran na tayo pangalan Gregorio. Gregoria. Gloria, meron, di ba? Pero Gregorio, wala. Pero alam niyo po ba, ang Gregorio, ang ibig sabihin pa sa ng salitang Gregorio in Greek word is watch. Kaya kapag
Ang pangalan mo, Gregorio, ibig sabihin yan, watchful. Yan, watch. Nung tinignan ko, sabi ko, ang ibig sabihin pala ng Gregorio, hindi lang watch, is to stay active. Lagi gising. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. That even though, sabi nga doon, na kahit na dumadaan na siya ng pagsubok, lagi mo siya gising. Stay awake. Bagay, ano ba? May mga problema ngayon, lagi namang gising eh. Nagsasabu eh. Diba? Lagi dilap ang mata. Hallelujah. Napagkakamalan na ako nagsasabu kasi sobrang laki ng mata ko, akala nila nagsasabu ako. Pero hindi po. Hindi ko nga po nakita pa yung shabu na yan eh. At hindi ko alam kung ano yung tsura ng shabu. Nakikita ko na sa telebisyon, parang tawas. Pero hindi ko pa po nasingot yan. Hallelujah. Malaki lang talaga ang mata ko. Pero hindi po yan nagsasabu. Sabi doon, stay awake. Sabi nga po natin, Gregorio. Siguro nga, pagka binabanggit natin si salitang Gregorio, ang pangit naman, bago naman ang pangalan na yan. Pero, ang ganda pala na ibig sabihin ng salitang Gregorio. Kapag sinabi mo sa kapatiran, natutulog, Gregorio! Paano sabihin, gising! Ibig sabihin pala ng Gregorio, gising. Stay active. Hallelujah! Yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo po, hindi nabanggit kanina, when they are in the, ang tawag nito, yung nasa, communion na po sila, in the Last Supper. Nung kumakain na po sila, di ba? I think in the, sister, di ba, nabuksan mo kanina, in Matthew 26:26 to 30. Ayan. Hallelujah. Sabay-sabay nga po tayo. 26 to 30. Sabay-sabay. Samantalang sila'y kumakain, lumampot ang tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, ika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako inom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. 30. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga libo. Tingnan niyo po, di ba? In the midst of sufferings and agony of Jesus Christ, mamamatay na po siya dyan eh. Pero alam niyo po ba, ang hindi nalimutan ng ating Panginoon ay kumanta, umawit ng himno sa Panginoon. The mind of Christ, in the midst of problem, the only solutions that He has is to sing praise to the Lord. Hallelujah. Amen. Lahat nga po ng umaawit sa Panginoon kapag may problema, magsabi ng Amen. Ano po kinakanta ninyo? Ano kinakanta ninyo? Tawanan mo ang iyong problema? Yung Kim Freddy Aguilar? But no, this, I saw that Jesus Christ heart, yung puso ng ating Panginoong Jesus, na kahit na anong mangyari, sabi niya doon, He will still sing praises to the Lord. Hallelujah. Mga minamahal ko, sino po yung nagkanulo sa Kanya? Si Judas at saka si Peter. Hallelujah. Nagkanulo po sila. Ang kaibahan lang ni Pedro at saka ni Judas, si Judas may presyo, may pera involved. Si Peter wala. Pero mas mabigat yung ginawa ni Pedro, sapagkat sa kahulihan sinabi niya, mamatay man ako, hindi ko kilala ang tao iyan. It seemed like para pong itinakwil niya ang ating Panginoong Jesus totally, sapagkat hindi niya nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, na kahit gano'n ang ginawa niya sa ating Panginoon, He called Peter as His friend. Ang tawag niya pa rin kay Pedro ay kaibigan. Hindi siya nagkakaroon ng anumang sama ng loob. That is the mind of Jesus. Na kahit na anong mangyari, mga minamahal ko,
The love of Jesus Christ never, never, ever change. Tayo, tinuturuan tayo ng Panginoong Yesus ngayon na kahit na anong mangyari, yung pag-ibig natin hindi dapat ito nagbabago. Hallelujah. Sabihin nga natin sa katabi natin, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Di po ba, in Matthew 27 verse 46, Jesus Christ shout with a loud, big voice doon sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi niya po doon sa Matthew 27:48 o 46? Sabi niya doon, Eli, Eli, lama sabachthani. Ano po ibig sabihin daw nun? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah. Wag na maging issue sa atin ito. Sa unawa, hindi maging issue ang mga bagay nito. Pero ang gusto ko lamang po na ilagay natin dito, hindi nagbago ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. And He never neglects the Son. Sapagkat kung sasabihin po natin na talagang pinabayaan ng Ama si Jesus Kristo bilang tunay at lubos niyang bugtong niyang anak, pwede niya rin tayong pabayaan. Pero sinabi ng salita ng Diyos, di ba? I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Pero alam niyo po ba yung pagpapabaya na ginawa sa ating Panginoong Jesus? Parang sinabi doon, pinabayaan mo ako para maranasan nila ang iyong pag-ibig. That is really great love. Amen. Yung pag-ibig ng Ama, dumali doon sa Ama para dumali sa atin. Yung pag-ibig na yun, because without neglecting the Son on that cross, that love will not flow of us. Amen. Kaya nagpapasalamat tayo. Kapag maalala natin yung krus ni Kristo, hindi maalala natin suffering. Ang maalala natin, iyan ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Lahat ng mahal ng Diyos magsabi ng amin. Amen. Sino yung nagmamahal sa inyo? Mahal ba kayo ng asawa niyo? Mahal ba kayo ng kaibigan ninyo? Mahal ba kayo ng magulang ninyo? Magagalit siguro sa akin ang asawa ninyo, ang magulang ninyo, pero ang tunay na nagmamahal sa atin ay ang Diyos. Hallelujah. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak sa atin. Masakit yun. Hallelujah. Ang talikuran po niya, ang kanyang bugtong na anak, for the sake of loving us, dapat ba tayo mahalin? But Jesus Christ accepted. Bakit? Kasi gusto ng Diyos i-transfer sa atin ang kanyang pag-ibig. Ngayon, ano ba ang layunin ng Diyos sa atin? Di ba to transfer that love to others? Hallelujah. Amen. Pero kung wala tayong mind na katulad ni Jesus Christ, may papasa ba natin yung pag-ibig na nais na ipasa ng Diyos? Yun ang nais ng ipaiwatig sa atin ng Panginoon sa umagang ito. We cannot able to pass that love of God to others except we have the mind of Jesus Christ. Hallelujah. Na kahit na po, itakwin man tayo ng ibang mga tao, tandaan po natin, meron pa rin nagmamahal sa buhay ng bawat sa atin. At yung pagmamahal na yun, hindi nagbabago. Hallelujah. 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 Man's night, alam niyo po ba, katulad kanina umaga, pinag-usapan natin, di ba yung mind ng tao? Our thoughts. The devil tried to snatch away the good thoughts, the good mind. Meron tayo na galing sa Panginoon. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo na magkaroon ng puso at isipang katulad ng ating Panginoon Jesus. Pero di ba, tumarating din sa pagkakataon na nakakatulad din ng mga mananampalataya si Pedro na nagiging daan ni Satanas. Si Pedro, na isang tapat na lingkod ng ating Panginoon, ay naging daan ni Satanas nang sinabi niya na hindi maaring mangyari yun sa iyo. Sa talatang binasa natin kanina, Jesus Christ, halika nga rito Pedro, lumayas ka Satanas sa aking harapan, sapagkat ang inisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Church, we must not add the agony of Jesus Christ. Huwag na tayo magdagdag pa ng kahirapan na nararanasan ng ating Panginoon Jesus.
kundi tayo mismo ang tumulong doon sa nararamdamang hirap ng ating finances. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin ngayon. Ito ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng mind. Sabi ng inawit nyo kanina, inaawit natin kanina, Jesus is the center of my life. Really? Is Jesus the center of your life? Sentro na ba talaga ng puso natin? Sentro ba talaga ng church natin? Sentro ba talaga ng buhay natin ngayon si Jesus? Na kahit na anong mangyari, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. At itutuloy natin yung niloloob ng Panginoon sa buhay basa. Hebrews chapter 5 verse 7, Jesus Christ have obeyed God commands. Diba? Sabi niya, natutunan niya maging masunurin, sumunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Church, maybe we have sufferings today. Maybe we have trials that we are facing now. Pero tandaan natin, hindi yan ang makakahadlang sa atin para maglingkod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, huwag tayo magpapahadlang sa anumang pagsubok na dumarating sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Jesus be the center of our hearts. Si Jesus ang maging sentro ng puso natin. Na kahit na anong mangyari, patuloy pa rin tayo maglingkod sa Diyos. May mga problema tayong nararanasan ngayon. Sabi ng inawit natin, all things are really possible. Hallelujah! Amen. Naniniwala ba kayong all things are possible with the Lord? Amen. Hindi natin kaya. But we need to have the mind of Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Yun ang belief na sinasabi ng ating Panginoon. We need not to live according to our own. Kung gusto mo talaga sumunod sa Panginoon, kailangan mo talagang i-deny ang sarili mo. Kasi unless you will deny yourself, you cannot obey God. Hallelujah! Si Jesus Christ, hindi niya kinalimutan na siya'y anak ng Diyos. Siya'y bugtong na anak ng Diyos. He cannot. King of kings, Lord of lords. He is the creator of everything. Siya ang dahilan ng lahat ng bagay kung bakit nalikhaan lahat ng bagay. Pero kailangan niya mamatay. Maybe we're thinking, naglilingkod tayo sa Diyos to receive blessings. Yes. Gusto natin lumanggap ng blessing, pero ang totoo, pinagpala na tayo ng Panginoon. Sa pamamagitan lamang ni Jesus, pinagpala na tayo ng lubos. Alam niyo po ba yung naghihintay sa lahat ng anak ng Diyos? Isang kayamanang hindi kukupas, isang tahanan hindi na masisira kahit kailan. Hallelujah! Hallelujah! Sino po dito ang nagnanais mo pumasok doon sa langit? Hallelujah! Kung gusto niyo pumasok sa langit, kailangan maging qualified tayo. Ang qualification lang sa pagpasok sa langit, kailangan nating sundin ang ginawa ng ating Panginoon. We cannot follow the Lord without denying ourselves. Every one of us, for being baptized in Jesus Christ, we already take for granted ourselves. Hindi lang ang mga pastor ang kalilimutan yung sarili ng pangarap. Of course, we have also our dreams. Meron din po kami mga pangarap noon bago kami naging pastor. Kasi tao rin po kami. Pero naniniwala ko kahit hindi kayo maging pastor, pwede rin kayo maglingkod sa Diyos. Dahil hindi naman lahat tinawag talaga na pastor. Hallelujah. Dahil kung lahat tayo pastor, wala nang miyembro. Hallelujah. Lahat tayo nandito. Kasi pastor tayo lahat. Kaya kayo nandyan, nandito ako, tinawag ako bilang pastor, at tinawag kayo ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Amen. Pero wala tayong magkakaiba. Amen po ba? Ang paglilingkod lamang po na ginagawa ko, nangangaral ako, pero yung pangangaral na ipinapasa sa inyo, ipinapasa ang pangangaral para kayo ipasa nyo rin sa... But you cannot pass that one if you will not deny yourself. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin nga natin, oh my soul, deny yourself 3 times. Oh my soul! Deny yourself! Oh my soul! May mali, may mali. Hallelujah. May nakalimutan tayo. Oh my soul, deny yourself! Oh my soul! Deny yourself! Hallelujah! Oh my soul! Deny yourself! Oh my soul! Deny yourself! We need to deny ourselves. Hallelujah! Huwag naman po kayo pag nasa jeep kayo. Oh my soul! Baka mapagkama na kayo si Manny Pacquiao.
Dito lang sa church natin ginagawa yan. Hallelujah. Pag nasa labas kayo, pwede naman yun na in spirit. Hallelujah. Amen. We have to deny ourselves. Deny ourselves is to take for granted everything that we want and let the ones of Jesus, let the ones of God be upon every one of us. Lahat ng gusto sumunod sa Diyos, magsabi ng amin. Amen. Tayo po natin tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Can you sing that song once again? Jesus, be the center of my heart. Hallelujah. As you sing this song, let's declare with all our hearts that Jesus is the center of it all. Hallelujah. Jesus be the center of it all. Hallelujah. Jesus be the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Once again, church. Jesus be the center of it all. Amen. Hallelujah. Jesus be the center of it all. From beginning to the end. Amen. It will always be, it's always been you, Jesus.
that we have received. Thank you for we have realized that we are blessed through Jesus Christ. We have so many trials and problems, but it cannot be compared to the agony and trials that Jesus Christ have experienced. Every one of us is praying that we have the mind of Jesus, the mind of Christ. That every one of us, Father God, from children to adults, men and women, will continue to deny our own selves and follow and carry our cross. Strengthen us, O God. Ano man ang pinagdaraanan ng bawat sa amin. May your grace and blessings be upon every children of God. Kaya, Mama, na patuloy kami maging masunurin sa iyo. Susunod kami na kahit na anong karanasan meron kami sapagkat ikaw ay mabuti sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Malakpakan po natin ang aming Hallelujah. Meron po bang magpapabaptize for the second worship service? Meron. Pwede po ba namin anyayahan na tumayo sa oras dito, and the ministers will also stand. Stand up. Wala na po. Only one? Brother. Dito ka. Romans chapter 6. Water baptism is a command of the Lord. Matthew 28:19 and 20. Go ye and preach the gospel and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And according to the word of God, the name of the Father and the Son and the Holy Spirit is Jesus. At ang sabi doon, that is the first commandment of Jesus, to be baptized. Ngayon, kayo nag-desisyon na magpapabautismo. It is also the mind of Christ, the same of the mind of Christ. Pero tandaan ninyo mga kapatid ko na nagpapabautismo ngayon. Today, you will bury your old self. Mamamatay na yung lumang pagkatao at ang mabubuhay ngayon na isang tao. Kaya tinawag na bago yun sapagkat hindi na kayo, kundi si Kristo na mabubuhay sa inyo. At kasama ng pagbabago yun ang pagiging masunuri, pagiging tapat sa Diyos. Kaya nais namin na ipaunawa lang sa inyo that baptism is not a membership of this church. Baptism is following Jesus. It is the first step. Kasi kung hindi ka magpapabautismo, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kasi baptism is the first step. Sabi nga, hindi ka pwede umakyat sa hagdanan na agad sa taas ka. Kailangan sa baba. And the first step is baptism. And this is your decision. Dahil nag-decide kayo na magpabautismo, as you come before the Lord, you need to follow His word. At ang isa sa mga utos ng Panginoon, do not be absent in the Lord's Day. Ibig sabihin, simula sa araw na ito, hindi na kayo nilipat sa araw ng pananambahan. Kahit na anong mangyari, katulad ng binasa nating talata kanina, kahit na anong mangyari, may problema, may pagsubok, basta Lord's Day, nandito kayo. Bawa pastor, pumunta ako ng probinsya, hindi natin naiwasan yun kung taga-probinsya kayo. Pero pagdating mo doon, kailangan maghanap ka ng church, lalo na kung Lord's Day. Nangangako tayo, susunod tayo sa Panginoon. Let us pray for them. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa dalawang kaluluwang ito na nagdesisyon na mamatay ang kanilang lumang pagkatao at ang mabuhay ay si Kristo. Dalangin po namin naman na pagpalain mo po sila na kailang pagsunod ay tunay na maging tapat sa iyo. Ano mang pagsubok, ano man ang kanyang pagdaanan, mananatili sila, Ama, na lingkod mo at mananatili sila, Ama, na sumusunod sa iyo. Ikaw nawa ang kanilang malwalhati at madakila. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mga buhay. Mga worker, pakiano na lang po sila dun sa susutin ng damit. Pag-itoga, dun sa taas.
para po makaready na po sila after the worship service. Hallelujah! Let us all stand down. Ay kung natin tumayo sa oras. Hallelujah! Lahat ng pinagpala magsabi ng amin. Amen! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Naway umuwi kaming tagnayang pag-ibig mo, Ama, biyaya ng aming Panginoong Hesus at pagsama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman.